How to turn sadness into pure joy? The answer is get closer to God. Steps to get closer to God o hakbang para mapalapit sa Panginoon. Ang sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Number 1, prayer o panalangin. Siya ang tanging sagot sa ating mga mabigat na dalahin. Kaya kung buong puso natin isinuko ang ating buhay, unti-unti niyang ibibigay ang mga sagot. Ang sabi nga, paano ibibigay ng Diyos ang kanyang pangako kung hindi naman natin ito pinalalangin? Ayon sa Marcos chapter 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Number 2, read the Bible o pagbasa ng Biblia. Kadalasan na naririnig natin ang hirap intindihin ng Biblia. Bago ito simulan, magdasal muna na ibigay ng Diyos ang karunungan na maintindihan ito. Ang gusto ng Diyos, binabasa mo ito nang mula sa puso upang ang lahat ng mensahe niya ay maisabuhay mo. Number 3, meditate on God's Word o magnilay tayo sa salita ng Diyos. Ayon sa Santiago chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Unti-unting nagbabago ang ating sarili kapag araw-araw nating pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Nababagabag na sa mga makasalanang gawain. Tumutungo na tayo sa Christ-like character. Natututong magmahal at magpatawad. Number 4, listen to worship music o pakikinig ng pagsambang musika. Nadadama natin ang kanyang pagmamahal at base ang mga kanta sa salita ng Diyos. Kaya nabubusog din ang ating kaluluwa at naitataas ang kanyang pangalan. Number 5, start a daily gratitude list o listahan ng pasasalamat araw-araw. Kapag hinayaan na nating hawakan ng Panginoon ang ating buhay, nare-realize natin na bawat pagsubok na naranasan natin ay nagbubunga ng kabutihan sa dulo. Lahat ng dasal na hindi natupad ay paraan pala upang proteksyonan tayo. Kung ang pag-intindi natin sa pagsubok noon ay kamalasan, nagiging karunungan ito. Tinuturuan tayo maging matatag. Ang pagbagsak sa negosyo, kakulangan sa pera noon ay failure. Ngayon, tinuturuan pala tayong pahalagahan kahit maliliit na bagay. Number 6, spread the good news o pagkalat ng mabuting balita. Kung kayo ay nanood ng last episode ko na What is the real reason of our sadness, doon ipinakita na kailanman hindi hinangad ng Panginoon na tayo ay malungkot, mahirapan o masaktan. Una pa lang, mundo ng kaligayahan ang ginawa niya. Ngunit dahil sa pagtatagong anyo ng kasamaan ni Satanas bilang isang ahas, nahulog sa bitag ng temptasyon si Eve. Sa patuloy na paggawa ng kasalanan ng mga tao, nakalimutan na kung ano ba ang tunay na layunin kung bakit nga ba tayo ginawa ng Panginoon. At dahil sa kanyang pagmamahal, ayon sa Romans chapter 5 verse 8, but God proves His love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Number 7, create a small group. Talk about God.
o pagbuo ng maliit na grupo at pag-usapan ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos at ang gusto lamang niya ay kilalanin siya, paglingkuran at mahalin. Kaya may hinihipo siyang mga puso para tawagin at ligtasin ang mga tao. Kadalasan, hinahayaang manguna ang pagsunod sa kasamaan, gaya na lamang sa pagmarites ng buhay ng iba. Pag-usapan na lamang ang Diyos para siya ay lumigaya. Number 8. Attend Sunday worship o pumunta sa linggo ng pagsamba. Linggo na inilikha niyang araw ng pahinga, araw ng papuri at pagtaas ng kanyang pangalan, araw ng pag-alay ng iyong oras. Siya ang maging kanlungan ng iyong magulong isipan at araw ng pakikinig ng mensahe para turuan kang paano ipagpatuloy ang buhay. At number 9, use the gifts of God has given you o gamitin ang regalong ibinigay ng Panginoon sa iyo. Maraming paraan ng paglilingkod sa Kanya, pagkanta, pagserbisyo, o kung sa pera ka biniyayaan, pagtulong sa kapwa. Ang mundong ito ay temporary lamang. Ang ating tunay na tahanan ay kasama siya. Hindi isang iglap magbabago ang lahat kung isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Para tayong halaman na unti-unting lumalago kapag sinunod natin ang 9 steps. Alam mong unti-unti ka nagkakaroon ng pag-asa. Magaan na kalooban, bawat takot ay nabubura, bawat pag-alala napapalitan na ng pag-asa at tiwala. At ayon sa Juan, chapter 14, verse 6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay." Tayo lamang ang magpapatigil ng sinimulan ni Satanas. Huwag natin hayaan na siya ay maghari sa mundo. Huwag mong hayaang nakawin niya ang regalo ng Panginoon sa atin. Ayon sa Awit, chapter 37, verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ako si Jelly, ang anak ng Diyos na hindi magsasawang paglingkuran siya. Hanggang sa muli, God bless!